Yo, what's up kakamay? Panibagong vlog na naman tayo ngayon. For today's vlog nga pala, gagawa tayong reaction video regarding sa nagte-trend o nagwa-viral na video dito sa social media, lalo na sa Facebook. Kasi ako mamay, kumbaga dumating sa punto na na-share sa feed natin at napanood ko po yung video. At baka sa viewers natin, di nyo pa po napanood yung nagwa-viral ngayon. Nasa ano na, almost 21 million na views. Itong video na to galing mismo dun sa nasa sangkot na ano na tao, which is babae po siya mamay at content creator na si Yana Lady Rider. So meron siyang 427 o 26,000 na followers before nung 2 days ago nung nakita ko siya. Pero right now nung sinushoot natin tong gagawin nating reaction video, nadagdagan po siya ng 11K. Nasa na siya 437. So mas maraming nagpa-follow sa kanya kaysa nag-unfollow. So kumbaga siguro yung mga nadagdag is na curious kung anong kainatnan ng karera niya dito sa social media at the same time sa personal. Kasi nagkaroon siya ng issue regarding dito sa sa upload na to or in-upload niya mismo sa kanyang channel. So yun mga may, panoorin muna natin ang video. Nasa 2 minutes and 42 seconds. Siya mismo ang nito, nag-vlog at syempre na-edit na at in-upload sa kanyang page. Kaya samot-saring comments ang niya, ang nakita, nabasa at mostly ang nasa comment section is against dun sa ginawa niya. So normal lang yun. Kailangan niya i-accept. Pero anyways mga may, panoorin muna natin ang video para tingnan natin kung kung sino bang may tatamaan o may tama. Ito mga may 2 minutes lang naman to. Alam mo, lubok-lubok yung Maparin din dun sa side. Bakit nga ba? Ito mamamak yun. So yun mga may, nag-enjoy siya sa pag-ride. Nasa Zambales siya to na lugar. So nag-trail sila kasama ng tropa niya, ng mga big bikers din. Along with the cruise na yung nasasakyan sa SUV, sa pickup truck, pinaglalagyan ng mga equipment sila. So yun, ayan na, pinapakita dito mga may na may kasabayan siyang ibang pickup truck. So ginawa nito ni Yana Mamay is nag-overtake siya on the right side, which is mali yun. At isa pa sa ginawa niya, nag-dirty finger siya. So along the way Mamay, nag-stop sila sa tabing kalsada. Kamusta? At dito na po mag-uumpisa yung konting Super good. argumento Super nila. good naman. Ayan na, pick up! Yan, tinigilan siya ng Papakay natin. naka-pick up para tanungin siya sa ginawa niya. So, tinanong ni Kuya, yung driver ng pickup Bakit truck, nga ba? kung bakit daw Bakit nga ba? namamakyo siya. Bakit nga ba? So, kung Bakit makikita nga niyo sa ba? video, parang malayo. Pero Alam mo, sa totoo, lubok-lubok sa yung actual daan. mamay, pag once nagamit ng GoPro, kung ano man mga No, you tell me. yung panggamit sa vlogging, is malapit lang po siya sa actual compared dun sa napapanood na sa video. So, malamang sa malamang kitang-kita ni Kuya kung anong ginawa niya ni Yana dito sa video na to. So, kaya napatanong siya kung bakit namamakyu. Which is 2 points na yan. 1 point yung pag niya, pag overtake sa right side. Pangalawa ito, yung pag dirty finger niya. Pangatlo mamay, ito yung sa pakipag-usap niya mamay na parang siya, walang respeto sa sa kapwa. So tinanong siya kung bakit namamakyu, ang sagot niya itanong din. Yung di ba? What a nice. Yun mamay. Sinabihan niya ng lalaki, may side mirror siya. So gamitin niya yung side mirror, pero itong lady rider na to na si Yana, wala pong side mirror yung motor. So napaka-importante po niyan mamay sa mga motorist, mga papakotse man, mga single man, basta yung ginagamit sa highway, dapat may mga side mirror. Kasi alam nyo, yan pong ginagamit as a parang back eye
para makita mo sa likod mo kung anong ginagawa ng mga motorista. Kung may overtake ba or may something unusual na gagawin sa sa likod mo para at least ma-anticipate mo yung yung behavior na gagawin nila sa daan. So napaka-importante 'yan para sa sa safety ng kada motorista, which is hindi niya naisip 'yun. So anywhere may mapa national highway man, local road or dito sa mga trail, kailangan talaga kahit papaano may side mirror para sa mga ganitong kaganapan. So, yun, tuloy natin. Ano ka pa? Sira ulo. Ang nangyari pala mamay, yan. Pwede mo nga fucking... Since na wala na nakuha na sagot si kuya, linayasan na lang siya. Mamay. Maraming ko yung pangit. Linayasan. So, ibig sabihin, wala pong napala si kuya, driver sa pick up. Pa ako gago. Dami pang sinasabi si Ana. Oo. Kapag gago na tarantado ang puta na. Mamay, napanood nyo na. Ulitin ko lang yung ginawa ni Yana is overall mali. Kung meron man mali si kuya, siguro hindi niya napansin yun. Pero all in all, yung kamalian talaga nasa side ni Yana. So una, right side nag-overtake. Mostly siguro tayo naman as a motorist. Ako, nag-overtake din naman ako sa right side pero with cautious. So in-anticipate ko talaga yung gagawin ng ng nasa unahan ko o nasa likod ko para at least maging safe lahat. Kumbaga hindi tayo ma-involve sa aksidente or close accident or basta ma-anticipate natin yung mga behavior sa daan. So pangalawa, yung pag-dirty finger. So doon mas masyadong na nagkakaroon ng ng enhancement ng argument. Kumbaga nakita siya ng mga makyo. So kumbaga kahit sino naman may is madi-disappoint sa ginagawa ng isang tao. Lalo na na walang alam mo yung ginagawang masama. So gaganunin ka ng isang tao. So pangalawa 'yun na mali. Pangatlo is yung sa side mirror. So side mirror, wala siyang side mirror mamay, is by the rules siguro sa LTO mamay, bawal 'yun. So lahat dapat ng vehicles is kailangan may side mirror. So I suggest kay Yana, siguro ang ilagay niya na side mirror kung sakali na hindi ma-revoke yung niya yung license, lagyan niya side mirror yung hindi ko alam kung ba yung vanity. Malaki yun may vanity left and right, lagay niya, install niya doon para at least hindi lang yung likod yung makita niya, pati yung sarili niya para aware siya kung anong ginagawa niya or ina-act niya o sinasalita niya sa kapwa para at least siya maging aware sa sa sarili niya kung tama ba siya o mali. Sana ma-realize niya yun. So pang-apat yung pagsasalita ng hindi maganda. Nagmumura siya at na expression at nagsasalita siya ng hindi maganda sa tao, which is alam niyo naman yung approach ng lalaki siya, hindi naman siya talaga totally alam mo yun, yung nakikipag-argumento ng tulad ng iba na napapansin natin mga nakikita natin sa video na nagro-rage talaga, road rage, tapos nagpapang-abot tapos dumadating sa punto na talagang alam mo yun parang binabawian or kinikiti lang buhay. So buti na lang hindi nangyari to kay Yana. So yun, at least may mag-silbing aral to kay Yana kasi overall talaga para sa akin is mali ang ginawa niya. At sana magbigay ng ng aral sa lahat ng mga motorista na maging mahinaon sa daan. Always, kahit nasabihin natin sino man mali o tama, bigay na lang ng diplomasya at pasensya sa mga bagay na kaya naman pag-usapan nang hindi nagpapataas ng ego or alam mo yun, dito kasi may dumating sa punto na kay Yana parang naging siya mata pobre ang datingan, maangas mata pobre lahat, mahamay siguro ng nandun na. So maging tayo lagi mahinaon mga kamay para at least walang mangyari ng mga ganito kasi madami nang naging issue ng ganito sa road rage na buti na nga lang ito hindi masyadong malala na tulad ng iba na napapanood natin sa social media.
So that's it mga kamay. Hoping siguro ko darating ng punto na public apology to. Hopefully na maging maging sincere ang apology ni Yana. Kasi mostly ang iba kasi nag-public apology is may script, may binabasa. So para sa akin mga kamay, hindi ko alam kung sa inyo mali ako or tama ako. So pag nagpa-public apology mga kamay, dapat walang script, walang nakasulat kasi ang sincerity nawawala po. So once na nag-public apology ka, dapat impromptu para at least nandun yung emotions, at the same time doon mismo nag-iisip ka on the spot. So impromptu nga, 'di ba? Para naka-align yung emotions mo dun sa babanggitin mo sa public apology. So yun, may thank you sa lahat mga panood at naman nito. So sana magbigay aral sa lahat.